الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا وذات يوم اطلع علينا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة عراة العالة رئاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسول أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. رواه مسلم. Ito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay ikalawang hadith sa piling hadith, no, Arbauna an-Nawawi. Okay? So ito ay 40. Nasa ikalawa na po tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang hadith na ito ay tinatawag na hadith Jibril. Kasi si Jibril alayhi salam ay pumunta sa kanila. No, si Jibril ang nagtanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniulat ito ni Umar, sinaysay ni Umar bin Al-Khattab, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang sinabi, sabi niya, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Habang kami ay nakaupo sa pagitan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay nagtitipon-tipon at walang duda na ang pagtitipon nila na ito mga kapatid sa pananampalataya ay sila ay nag-aaral mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kami ay nagtitipon-tipon sa paligid ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina, no, at mayroong lumabas, mayroon dumating sa amin, sabi niya, na isang lalaki, shadidu bayadith thiyab. Ang lalaking ito, ika ni Umar bin Al-Khattab, radiyallahu an, mayroon siyang napakaputing kasuotan. No? Mayroon siyang napakaputing kasuotan at the same time, ang kanyang buhok ay napakaitim. Ni hindi siya makikitaan ng kahit na anong bakas ng paglalakbay. No? At hindi siya kilala ng kahit na sino sa kanila. Walang nakakakilala sa kanya, sa lalaking yun. Bigla na lang siya lumabas, bigla na lang dumating at napakaputi ng kanyang damit. Kasi kung manlalakbay siya, marumi yung damit niya. O nga naman. No? At yung kanyang buhok ay mayroong kahit na anong buhangin. So, hindi nila nakitaan yun. Kahit si Umar bin Al-Khattab, radiyallahu an, hindi niya nakita yon sa lalaking yun. Napakaputi ng damit niya at napakaitim ng kanyang buhok. At walang nakakakilala sa kanya ni isa sa kanila. No? Hanggang sa ang lalaking ito, ika ni Umar bin Al-Khattab, radiyallahu an, ay umupo sa harapan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang simpleng pag-upo. Bagkus mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, idinikit ng lalaking ito ang kanyang tuhod sa tuhod ng propeta Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Dinikit niya ang kanyang tuhod sa tuhod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inilagay niya ang kanyang mga palad sa binti o sa hita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bigla siyang nagsabi na, "O Muhammad, sabihin mo sa akin kung ano ang Islam." Okay? Sabihin mo sa akin kung ano ang Islam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanya sinabi, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Ang Islam, pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ang huling sugo ng Allah. At magtayo ka ng pagdarasal at magbigay ka ng zaka, mag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan at ikaw ay magsagawa ng Hajj kung ito ay kakayanin mo. Ito ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagulat si Umar, nagulat silang lahat. Kasi bakit? Tinatanong siya. At sinabi ng lalaki, "Qal sadaqt." Tama ang sinabi mo, ya Muhammad. So nagulat si Umar bin Al-Khattab radiyallahu an at ganun na rin ang kanyang mga sahaba o sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, nagtatanong siya, pagkatapos sasabihin niya, tama ang sinagot mo. So ibig sabihin, yung sagot na yun ay alam na ng lalaki. So kinagulat nila ito. Pero hindi sila nagsalita. Hinayaan nilang makipag-usap ang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa lumipat siya sa ikalawang tanong. No? Sabi niya, "Fa-akhbirni 'anil iman." Sabi niya, ituro mo sa akin o sabihin mo sa akin kung ano ang iman, kung ano ang faith, ano ang pananampalataya. No? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sabi niya, "Al-iman, an tu'mina billahi," ang maniwala ka sa kaisahan ng Allah, wa malaikatihi, ganun din sa kanyang mga anghel, wa kutubihi, ganun din sa kanyang mga aklat ng kapahayagan, wa rusulihi, at ganun din sa kanyang mga propeta, wal yawmil akhir, at ganun din sa araw ng paghuhukom, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, at ang maniwala ka sa qadar, sa destiny, mabuti man ito o masama. Okay? So, nagugulat sila. Sinasabi ng lalaki, "Sadaqt, tama ang sinabi mo, ya Muhammad." So, ikinagugulat nila ito. Pero hindi sila makapagsalita. Hinayaan nilang nakikipag-usap ang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nagpatuloy ang lalaki sa pagtatanong. At kanyang sinabi, "Qal akhbirni 'anil ihsan." Sabi niya, "Ya Muhammad, ituro mo sa akin kung ano ang mabuti." Okay? Sabi ng lalaki, "Ituro mo sa akin kung ano ang mabuti, ya Muhammad." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mabuti, an ta'budallah ka'annaka tarah. No? Ang mabuti ay sambahin mo ang Allah na para mo siyang nakikita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. At kung hindi mo ma-imagine at hindi ka dumating sa point na sinasamba mo ang Allah, ibig sabihin kasi dito na ang sambahin mo ang Allah na para mo siyang nakikita, ito'y napakataas na pakahulugan sa tinatawag na ikhlas. No? Just imagine na lahat ng pagsamba mo, iniisip mo ito para sa Allah. Nakikita mo ang Allah. Ang Allah ang nasa paningin mo, sa mga gawain mo, ang intention mo. Ibig sabihin, ito yung pinakamataas na level na aabutin o mararating ng isang taong mayroong dalisay na damdamin, saloobin, gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, kung hindi mo magawa na makita mo ang Allah sa mga bagay na yun, isipin mo na lang sa iyong sarili na ikaw ay nakikita niya. So, ganun pa rin. Binubuo nitong ibara, binubuo nitong salita na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Itong hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binubuo niya yung kompletong
intensyon, no? Napakagandang layunin, no? Isipin mo na lang na ikaw ay nakikita ng Allah. Sa lahat ng ginagawa mo, ikaw ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So yun ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagugulat sila dahil nga sinasabi ng lalaki na tama ang sinabi mo, pero hindi pa rin talaga sila sumagot at hinayaan nila na magpatuloy ang usapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng lalaki. Hanggang sa nagtanong ulit ang lalaki. Kanyang sinabi, "Fa-akhbirni 'anis sa'ah." Sabihin mo sa akin kung kailan mangyayari ang araw ng paghuhukom. Sabihin mo sa akin, ya Muhammad, kung kailan magaganap ang araw ng paghuhukom. So, ito rin yung tinanong kay Isa a.s. kay Jesus. Pero hindi niya sinagot dahil hindi niya alam. Ganon din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Mal mas'uluhu anha bi'a'lama min as-sa'il." Sabi niya, kung sino ang nagtatanong dito ay higit na nakakaalam kaysa sa tinatanong. Okay? So, hindi nila sinagot yun kasi pareho silang walang kaalaman sa araw ng paghuhukom. Walang sino man ang nakakaalam kung kailan magaganap ang araw ng paghuhukom maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sabi niya, kung ganun, akhbirni an amaratiha. Ya Muhammad, sabihin mo sa akin kung ano ang mga palatandaan ng araw ng paghuhukom ay nalalapit na. So walang exact date, walang exact time, walang exact na month, year. Pero sabi niya, nung lalaki, kung ganun, sabihin mo sa akin, ya Muhammad, kung ano yung mga palatandaan na makikita ng tao kapag nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Qal, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An talid al-amatu rabbataha." Okay? So ipapaliwanag po natin ng mabuti, no? Kasi nung isang araw ay napaliwanag natin ito, may pagkakamali po tayo doon. Sabi dito, "An talid al-amatu rabbataha." Ipapanganak ng ginang ang kanyang amo. Okay? Ipapanganak ng ginang ang kanyang amo. Ano ibig sabihin nun? Maraming ibig sabihin na sinabi dito ang mga ulama. No? Ipapanganak ng ginang ang kanyang amo. Okay? Mayroon silang sinabi dito, "An talid al-amatu rabbataha," na sa panahon na ito ay dadami ang tagumpay ng mga kamusliman. No? Ito na yung panahon na dadami daw yung tagumpay ng mga kamusliman at yung mga kabataan ay magiging mataas ang kanilang level, magiging mataas ang kanilang sitwasyon, parang maghahari sila dahil sa taas ng Islam at ang kanilang mga magulang ay magiging sunod-sunuran sa kanilang mga ipinag-uutos. Yun yung isang salaysay. No? Yun yung sinasabi ng mga ulama. At meron pa dito na sa literal na makikita mo yung mga kabataan na para silang higit na may power kaysa sa kanilang mga magulang. Wal-iyadan billah. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, makikita mo ang mga kabataan, halos sila yung may power sa kanilang mga magulang. So ito yung sinasabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ito, no? Not exactly, pero ito yun makikita natin sa literal na kahulugan na "An talid al-amatu rabbataha," ipapanganak ng ginang ang kanyang magiging amo. Nagiging amu-amuhan ang mga anak sa kanilang mga ina. No? Nagiging amu-amuhan, pinagsisilbihan ng mga nanay ang kanilang mga anak. Nakala mo ay amo nila, na kapag hindi mo nasunod, sila pa ang galit, sila pa ang may ganang magalit sa kanilang mga magulang. Ito na yun. Okay? "An talid al-amatu rabbataha," ipapanganak ng ginang ang kanyang amo. Allahu Akbar. So dalawang salaysay yun. Salaysay una,
Nadadami ang pagkapanalo ng mga kamusliman at yung mga anak nila ay lalaki ang kanilang kalagayan. Gagalangin sila. Okay? At isa dito sa literal na makikita mo ang mga bata para silang amo ng kanilang mga magulang. Allahu Akbar. Diba? At isa pa, wa an tara al-hufat al-urat al-alata. Isa dito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalalapit ang araw ng paghuhukom. Tabaan, syempre ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid sa pananampalataya ay ang mga minor signs, no? Mga maliliit na sign, palatandaan na malapit ng araw ng paghuhukom. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an tara al-hufat al-urat al-alata. Okay? Sabi niya, malapit na ang araw ng paghuhukom kapag nakita mo na mayroong mga tao na kung saan may damit sila pero para silang nakahubad. May damit sila pero para silang nakahubad. Allahu Akbar. Al-alata, sila yung mga mahihirap. Jamu'ail, sabi dito. Sila yung mga mahihirap, walang kakayanan. Dumadami ang naghihirap. Dumadami yung mga naghihikaos. Okay? Pag nakita natin yon, isa ito sa mga palatandaan ng araw ng paghuhukom ay nalalapit na. Okay? Ri'asya. Dadami yung mga hindi makakaunawa. Sabi nga, badawi. Sabi nila parang yung mga isip ng mga tao para silang mga taga-bundok. Parang walang sibilisasyon na umiiral sa kanila. Okay? Yatatawaluna fil bunyan. Nakikipag-unahan sila, nakikipagpaligsahan sila sa pagtataas ng kanilang mga bahay. Okay? Ang amarat, ang mga palatandaan, una, talidal amatu rabbataha. Ipapanganak ng ginang ang kanyang amo. Okay, sa ngayon, makikita natin, ang mga anak natin, para nating amo, kapag hindi nasunod, sila pa ang galit sa mga magulang. At kapag inutusan ng anak ang kanyang ina, nanginginig ang nanay, nanginginig ang tatay, masunod lang, makagawa ng paraan sa pinag-uutos ng kanyang anak. Takot na tila ayaw niyang masuway ang kanyang anak. Allahu Akbar. At makita mo ang mga tao na mayroon silang suot pero nagmimistula silang nakahubad. At dadami ang mahirap. Magkakaroon ng pagbalik sa kahinaan ng pangunawa ng mga tao para silang mga taga-bundok. Yatatawaluna fil bunyan. Sila ay naguunahan sa pagtataas ng kanilang mga gusali. Thumman talak. Pagkatapos, ang lalaking ito ay umalis. At nanatili ang mga sahaba radiyallahu anhum na nagtataka kung sino nga ba ang lalaking yun. Nagdududa sila, nagtataka sila, wala silang idea. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Umar, "Ya Umar, Umar." Tinanong niya, "O Umar, kilala mo ba kung sino ang nagtatanong?" Sabi ni Umar bin Al-Khattab radiyallahu an, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ang Allah at ang propeta niya ang higit na nakakaalam nito. Sabi ni Umar bin Al-Khattab. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu Jibril." Siya si Anghel Gabriel. Siya si Anghel Gabriel. Atakum, siya ay dumating sa inyo liyuallimukum dinakum. Upang turuan niya kayo kung ano ang inyong pananampalataya. Dito kasi sa hadith na to mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Naisalaysay dito yung tinatawag na maratibuddin, mga levels ng ating pananampalataya. Al-Islam, na sinabi dito na pinaliwanag kanina, tapos yung al-iman, at yung pangatlo ay yung al-ihsan. So, yun yung mga bagay na pinaliwanag dito. So, maaari nating tignan ng ating mga sarili, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung saan bang level tayo nandoon. Maaring tayo ay nasa level pa lang ng al-Islam. Yung tipong tayo pa lang yung gumagawa ng nagsyahada tayo, nagsasala tayo, nagfa-fasting tayo, tayo ay nagbibigay ng charity, tayo ay nag-hajj kung kaya natin. So kung yun yung nagagawa mo, nandun ka sa level na al-Islam. Okay? Kapag nag-upgrade ka, dito na tayo, kapag inalam mo ng inalam ang Islam, mas pinalalim mo ang pag-aaral mo sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, papasok ka dito sa pangalawang level, tataas ang antas mo, no? Kasi mas lalo mong kikilalanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dun ka sa pangalawang level. At kapag dumating na sa point na ang lahat ng pagsamba mo ay hindi nahahaluan ng riya, ng pakitang tao, lahat ito ay alang-alang sa Allah. Dun tayo sa al-ihsan. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hanggang dito na lamang po. At sa muli, insyaAllah, ipagpapatuloy po natin lahat ng ating nasimulan, at sa susunod po na ating pagkikita sa live na ito, sa page na ito, ay ipapaliwanag naman po natin ang ikatlong hadith. At meron tayong mga puntos na hindi nabigyan ng malawak na pagpapaliwanag. So, pwede po kayong magtanong sa amin, insyaAllah. So, sa susunod po na ating tatalakayin, nasa ikatlong hadith na po tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, at manatili po kayong nakasubaybay sa aming programa, at insyaAllah maghahatid po kami at masaya kaming maghahatid sa inyo na mga kapatid nyo sa page na ito, sa Liwanag ng Islam, online da'wa ng mga kaalaman na ating pakikinabangan, insyaAllah. At hanggang dito na lamang po, wa akhiru da'wa na